po, palakpakan po natin ating Panginoon na ako po kayo sa pagbibigay. Magpapagbukas po kayo sa akin sa Mikas. Ito po sa chapter 6, verse Like, 6 share, to 8. subscribe. Sabi niya po dito, ang hinihingi ni Yahweh. Yun po. Sabi niya po sa verse 6, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Verse 7, malugod kaya siya kung handugan ko ng libo-libong tupa o umaapaw na langis o libo. Ihandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking lamat, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Sa verse 8, sabi niya po dito, itinuro na niya kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpakubabang sumunod ka sa iyong Diyos. Na alam niyo po, nung panahon, di ba po, sa mga Israelita po ito, na ang mga Israelita talagang matitigas po ang kanilang mga ulo. Na ano man po ang ginagawa ng Panginoon sa kanila upang ipakita ang kahabagan para sa kanila, ay patuloy pa rin po silang nagkakasada. Di ba po? Hindi pa rin sila sumusunod. Nasabi po dito, magdadala ba ako ng guyang 1 taon? Di ba po, hindi na po natin kailangan, hindi na po dapat kailangan na magdala ng mga hayop. Dahil ang Panginoon, di ba po, nasusuya na po sa mga handog ng mga hayop o kaya dugo. Na alam niyo po, na paulit-ulit na lang po ang ginagawa ng mga kasalanan ng mga Israelita. Pero alam niyo po, sa kahabagan ng Panginoon, maging sa atin man din po lahat ngayon. Di ba po, na sa ating mga buhay, siyempre, ang dapat nating dalhin para ihandog sa ating Panginoon ay ating mga buhay. Na ito ay patuloy po tayo gumawa ng mabuti, lalong-lalo na po sa ating kapwa. At patuloy po tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Di ba po, na ang Panginoon dapat po natin sundin anuman po ang kanyang nais at ibig sa ating mga buhay. Nang sa gayon, patuloy po tayo maging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Di ba po? Kaya yun, mahalaga po ang ating mga buhay na patuloy po natin ihandog sa ating Panginoon. Maging, di ba po, magpakumbaba po tayo lagi sa Panginoon at linisin natin ang ating buhay na wala pong makita ang Panginoon na batik ng kasalanan sa ating mga buhay. Di ba po? Kaya yun, patuloy lang po mga kapatid, tayo na gumawa ng mabuti, lalo-lalo na po sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoon. Maging sa, dito po sa verse 8, ito, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Nasa panahon po natin, sa atin ng mga Kristiyano, nalalaman na po natin kung paano po ang pagbibigay. Di ba po? Na kailangan po natin maging tapat sa pagbibigay. Dahil nalalaman na po natin kung paano po, ano po ang kahalagahan ng pagbibigay. Di ba po? Ito po ay naging galugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Kapag tayo ay palaging nagtatapat sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya yun, alam mo po, sa mga ikasampung bahagi sa ating mga buhay ngayon, di ba po? Sa mga trabaho natin, di ba po? Nagkakaroon tayo ng mga blessing, di ba po? Maging sa mga dumarating sa atin, sa mga negosyo man o paano sa mga trabaho, di ba po? Halimbawa, tumanggap ka po ng 5,500 lang naman po ang nasa Panginoon. Dahil po yun sa ikasampung bahagi. Di ba po? Amen po ba? Di ba po? Kaya alam mo po, sa Panginoon, sampung bahagi lamang po ang hinihingi niya para sa atin. Kumpara sa mga natira sa atin na napakalaki. Di ba po? Halimbawa po natin sa 100. 10
10% lang po ang sa Kanya. Ang maiwan po sa atin, 90. Di ba po? Kaya yun ang maiwan sa atin, yun po ay ang Diyos ang magpuprotekta ng maiwan sa atin para yun po ay magagamit natin sa ating mga pangangailangan. Di ba po? Kasi marami po tayong mga pangangailangan. Di ba po? Mga bayarin, di ba po? Mga kakainin sa araw-araw, lahat marami po. Kumpara sa 10%, di ba po, na hinihiling ng Panginoon. Kaya yun, alam niyo po, sa 10% na yan, yun po ay talagang magagamit po yan sa pangangailangan natin buhay panambahan. Sa mga bayarin, di ba po, sa ilaw, sa tubig, di ba po, lahat ng bayarin, maging sa lupa, di ba po, maging sa mga upuan, di ba po, lahat ng mga pangangailangan ng bahay panambahan, ito po ay makakatugon ang 10 bahagi lamang. Ngayon, kung mayroon po tayo ng mga blessing na sobra-sobra, ay sobrahan din natin ang pagbibigay sa ating Panginoon. Di ba po? Kasi kailangan po natin magbigay sa Panginoon ng tama. At yun po ang tama na ang makatarungan na pagbibigay. Ang magbigay po ng tama. Di ba po? Kaya yun, salamat po sa pagbibigay na nawa maunawaan niyo po ang tinuro sa ating Panginoon. Na lalong-lalo na po na tayo po ay laging magpakumbaba sa Panginoon. Di ba po? Upang nang sa ngayon, magpakumbaba sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. Di ba po? Nasabi niya po dito, magpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Yun po, sa ating pagbibigay ng tama, susunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Diba po? Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon na ipinapaunawa na po sa ating lahat ito. Diba po? Kaya yun, kung tayo magbigay ng tama, ay talagang itatama din ng Panginoon ang ating mga buhay. Diba po? Kaya yun, salamat po. Sumunod lang po tayo sa ating Panginoon at matatanggap natin ang kanyang kalugod-lugod para sa atin na gagawin niya. Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon na talagang pinapaunawa po sa atin ang pagbibigay kung paano po tayo magbigay ng tama. Diba po? Kaya yun, sabi niya po dito, sa ating mga pastora po ito, sa Lucas 6 verse 38. Sabi niya po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong, tatal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Diba po? Na talagang sa ating pagbibigay, sinusukat po tayo na kung paano po tayo magbigay sa ating mga pastora. Diba po? Yun po ay nakikita ng Diyos at sinusukat niya po ang ating mga kalooban kung hanggang saan ang ating pagtatapat. Di ba po? Maging sa ating Panginoon at maging sa ating mga pastora, dahil siya po ay siya lingkod ng ating Panginoon, ay dapat din po natin siya handugan. Di ba po? Kaya yun, maraming salamat na patuloy po tayo magbigay. Sige po. Sige po, patuloy po natin i-stay natin mga kamay. Jesus Lord, isa sa pangalan ni Jesus Ama, patuloy po namin itinataas sa iyo ang
ang mga pananalapit na Diyos Jesus na patuloy mo itong pagpapalain, Diyos Jesus. Maging sa aking mga kapatid na patuloy mo silang natatapat sa iyo, Diyos. Patuloy mo po itong ibalik sa kanilang siksik at pagpalain po ang kanilang mga buhay, Jesus. Nang sa gayon ang magbanal sa matid po, Jesus. Patuloy na pagpapalain ang kanilang mga trabaho, negosyo, Jesus. Kung meron man, Jesus. Maraming salamat po, Diyos, sa mga pananalapit na Diyos Jesus. Ito ay magamit lamang po sa iyong buhay panambahan, Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Salamat po, Ama, Jesus. At muli, Ama, sa iyong mga pinabalik, ang pinakamas na papuri, pagsamba, namin po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko na po ang susunod na tayo sa buhay ng ating malakas